pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa, ang super manok lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na, baka maubusan ka, katropa. Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling ng mga opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Hanggang na bukas. Ngayon, just to continue, Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. Talakayan. Representative. Opinion. Palawakin. Aksyonan. Kasama Zeus dito na sa Yung Millennial Online TV. Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba intinang iyong ulo?
Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga kagunners? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Responsable ka ng gun owner? Oras sa udyat, alas 5:30 ng hapon, Philippine Standard Time. At sa inyo po ang programang Tropa, Wednesday edition. Medyo maaga tayo ngayon mga kapatid, no? Mga ka-gunners, mga ka-netizen, mga ka-dabber cats, mga kuya, ate, bunso, at Friends of Eagles. Dahil po tayo mamaya ay tayo po'y sasamba, no? Kaya po tayo maaga nagprograma. Bueno mga kaibigan, magandang hapon po sa ating lahat. At ngayon po ay araw po ng Miyerkules, ika-6 na po ng buwan ng Nobyembre taong 2024, no? Tama ba? Ika-6? Oo. At siyempre po, kayo magiging kasama pa rin sa programang Tropa, Rosel Lopez. At siyempre po sa ating technical side, si Mr. J. Ayan, good evening siya, Mr. J. Ha? Kumusta na ba ang iyong schooling? Alam niyo, si Mr. J, nag-aaral po ito, ha? IT po ang kinukuha. Bukas makalawa, ito na ang boss ko. Ha? Diba, Mr. J? Okay, so mga kaibigan, ngayon po ay araw nga ng Miyerkules at itutungay natin sa inyo ngayon po yung po lagay ng Pag-asa anong kanilang press briefing na isinagawa po kaninang as of 11 a.m. Ito tungkol pa rin po sa Typhoon Marce. Maalamin natin, ano na ba, gaano ba kalakas na si Marce at nasaan na? Medyo kasi hindi naman umuulan, maaraw. Alamin natin, ano na ba at nasaan si Marce. Kung na natin patagalin po, no, dahil tayo po medyo may naghahabol din tayo ng oras at mamaya itutungay din natin sa inyo yung ginawa pong pagdinig ng House of Representatives tungkol po sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So mga kaibigan, pakinggan po natin ang ginawang press briefing ng DOST Pag-asa. Magandang tanghali po sa ating lahat and welcome po sa ating press conference para sa ating binabantayang bagyo na si Typhoon Marce or may international name na Yinxing. Ngayon pong ika-6 ng Nobyembre 2024 at kasama po natin ang ating mga key officials ng DOST Pag-asa sa pamumuno ng ating Administrator Dr. Nathaniel Servando. So muli po ang aming taus-pusong pasasalamat sa ating mga kapanalig at ang ating mga kasamahan sa pamamahayag na siya namang kaagapay po natin sa pag-disseminate ng ating mga mahalagang impormasyon patungkol sa ating binabantayang sama ng panahon. At para formal na umpisa ng ating pulong balitan ngayong tanghali ay hingyan natin ng konting payag ang ating buting administrator ng DOST Pag-asa, si Dr. Nathaniel T. Servando.
Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga kaibigan at partners from the media. Maraming salamat po sa pag-attend ng ating press conference this morning. Sa aming mga kasamahan sa Pag-asa at of course sa lahat ng mga sumasabaybay ng press ko na ito via online. Narito po tayo upang ipahayag ang pinaka-latest updates about Typhoon Marce. Ito po ay lalong lumakas pa at nagbabanta sa may northern part ng mainland Cagayan kasama na ang Babuyan Islands. May taglay itong mga hazards o panganib ang Typhoon Marce. Una yung severe winds, malalakas na hangin kaya naka-raise na ang signal number 3 sa may northern portion ng mainland Cagayan, signal number 2 sa may Batanes, Babuyan Islands, at northern part of mainland Cagayan, at of course signal number 1 sa iba pang mga lugar sa may northern Luzon. Nakataas na rin po ang gale warning, no? Kahit na sa mga lugar na hindi sakop ng bagyong Marce dahil sa inasahan ng mga malalakas na alon. Another hazard ay ang of course malalakas na mga pag-ulan. Nagpalabas kami ng rainfall advisories dahil inasahan natin ang mga malalakas na pag-ulan simula ngayong araw, lalo-lalo na dito sa may probinsya ng Cagayan. Ini-expect natin ang heavy to intense rain from 100 to 200 millimeters of rain starting today. At moderate to heavy rains naman sa may Batanes, Isabela and Aurora. Inasahan natin na lalakas pa ang mga pag-ulan habang ito ay ang bagyong Marce ay patuloy na kumikilos palapit sa may mainland Luzon, particularly sa may northern part ng Luzon. Dahil na rin po sa malalakas na hangin, inasahan natin na magkaroon ng storm surge sa mga dalampasigan, lalong-lalo na sa may areas na nakataas ang signal number 3 at number 2. Inasahan natin ang moderate to high risks. Inasahan natin ang inundation or coastal flooding, dulot ng malalakas na paghampas ng alon sa mga dalampasigan na maaring ikakasira ng mga infrastructure along the coastal areas. Kaya pinapayuhan din natin ang ating mga kababayan na impossible lumayo sa mga dalampasigan, lalong-lalo na sa mga areas na direktang maapektuhan ng bagyong Marce. Kasama rin po dito na sana maiwasan ang pagkasira ng mga assets kagaya po ng mga bangkas, kung pwede ilikas po upang hindi maapektuhan ng malalakas na alon. Of course, muli, ang pinapayuhan ng ating mga kababayan na seriously i-consider yung paghahanda at pag-respond sa bagyong Marce habang ito ay papalapit sa may northern Luzon at lalo pang lumalakas dahil sa banta na dala nito upang maiwasan po natin ang matinding impacts nito. Ang DOST Pag-asa ay kaisa sa mga ibang agencies concerned, particular na ang Office of Civil Defense, mga local government units. Of course, ang aming mga kasamahan sa PRSDs, particularly doon sa may Northern Luzon. At of course, later on ipahayag ng aming mga kasamahan ang detalye, kasama na rin po ang status ng mga dam na ibigay ng aming kasamahan. Siguro ibigay ko na sa aming mga kasamahan, particular na kay Mr. Perez, para ibigay ang buong detalye. So, magandang umaga po sa kanilang lahat. Tayo po ay nagpapalabas ng 3-hourly update patungkol sa bagyong si Marce. So, ito po yung nilalaman ng ating 11 a.m. Tropical Cyclone Bulletin ngayong araw. So, patuloy na kumikilos ang bagyong si Marce papalapit dito sa may bandang Northern Luzon area. At kanina alas 10 ng umaga, ang sentro ng bagyo nito ay tinatayang nasa layong 305 kilometers ang layo silangan ng Tuguegarao City, Cagayan.
Taglay ni Marce, ang lakas ng hangin, umabot hanggang 150 kilometers per hour, malapit sa gitna nito. Yung pagbugso naman ay abot hanggang 185 kilometers per hour. At kumikilos sa direksyong west-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour during the last 6 hours. Ngayon, mapapansin natin, malayo pa yung sentro, pero may mga kaulapan ng tumatama dito sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Sa may bandang Batanes, Babuyan, and mainland Cagayan at ilang bahagi pa dito. So, posibleng may mga pag-ulan ng nararanasan dyan at sa mga susunod na araw, habang lumalapit ang bagyo, ay asahan natin na mas maraming paulan pa ang posibleng maranasan ng mga kababayan natin sa may bandang Northern Luzon area. So, sa ngayon, ano yung inaasahan nating pagkilo sa bagyong si Marce? Tingnan po natin yung latest forecast track, no? Ito po yung lokasyon niya kaninang alas 8, tinatay ang lokasyon ng bagyong Marce kanina alas 8 ng umaga. At mapapansin natin, bukas ng alas 8 ng umaga, ay halos napakalapit na niya dito sa northeastern part ng Cagayan area. Ngayon, kung titingnan natin yung center track, bukas ng gabi, nandito siya sa Luzon Strait, sa mga karagatan sa pagitan nga ng mainland Northern Luzon at saka itong Babuyan Group. At sa darating naman na Biyernes ng umaga, ay makikita natin na andito na siya malapit sa ating area of responsibility, northwestern boundary. At posibleng nga sa darating na Biyernes ng hapon ay tuloy na itong lumabas ng ating area of responsibility. All throughout the course, makikita natin ang intensity nito ay nasa typhoon category. Kaya nga po, meron tayong mga nakataas na warning signal. Babanggitin natin mamaya, no? So generally, yung forecast track natin, yung tinataya pong sentro, inaasahan natin na is either may tamaan sa extreme northern Luzon area or tumawid nga sa karagatan close to these areas. Itong tinatayang sentro ng bagyo si Marce. Pero, tandaan natin, yung area of probability, nagpapakita ng posibleng pagkilos ng bagyo, ng pinakasentro, no? We're not ruling out the possibility na either more towards the Batanes area or more towards the Cagayan area ang posibleng pagkilos ng bagyo over the forecast period, throughout the forecast period, no? At least or over the next 2 days. Kaya dapat, handa po yung mga kababayan natin, simula sa Batanes, di sa may Babuyan, at maging sa lalawigan ng Cagayan for a possible landfall. And generally speaking, hindi lamang po yung nabanggit natin, kundi itong mga lugar na may warning signal, dapat handa sa pagdating ng bagyong si Marce. Warning signal number 3 po, sa ngayon nakataas dito sa may bandang northeastern portion ng mainland Cagayan. Samantala, meron tayong warning signal number 2 naman dito sa naka-highlight ng yellow sa Batanes, Babuyan Island, sa northern portion ng mainland Cagayan at sa northern portion ng Apayao. Meron naman tayong warning signal number 1 sa areas na naka-highlight ng light blue sa lalawigan ng Ilocos Norte at Ilocos Sur, sa natitirang bahagi ng Apayao, sa Abra, sa Kalinga, sa Mountain Province, sa Ifugao, sa northern portion ng Benguet, sa natitirang bahagi ng mainland Cagayan. Warning signal number 1 din dito sa may bandang Isabela, dito sa may bandang Quirino, Nueva Vizcaya, at sa may bandang northern portion ng Aurora. So, unang-una, yung mga lugar na may warning signals number 3 and 2, makakaranas ng masungit na panahon. Pag sinabi nating masungit na panahon, mga malalakas na pag-ulan na pwedeng magpaba sa mga low-lying areas, pwedeng magpataas ang mga level ng tubig sa ilog, na maging sanhi naman ang pagbaha sa mga komunidad na nasa gilid ng ilog, at pag-uho ng lupa sa mga lugar na malapit sa paanan ng bundok. Lalong-lalo kung ilang araw na pong nag-uulan, may posibilidad na lumambot na po yung mga bahaging kalupaan na magiging sanhi ng landslide. Ngayon, in terms of lakas muna ng hangin, no? Ano ang magiging epekto ng bagyong si Marce? Ngayong araw, posibleng may mga malakas na hangin, strong to gale force na pamisa-misang pagbugso sa nakararaming bahagi ng Cagayan Valley at ng Cordillera Administrative Region, ganoon din sa lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at sa Pangasinan. Samantala, bukas, ang mga lugar dito sa Ilocos Region at Aurora na wala sa warning signals, posible ring makaranas ng malalakas na hangin, Zambales at Pulilo Island. So ito pong binanggit natin, yung iba may warning signal, yung iba wala po. May mga pagbugso ng hangin. Pero yung mga lalawigan na binanggit ko kanina, sa warning signals number 3, 2, and 1, bukod sa malalakas na ulan, na makikita natin dito, no? For example, ang forecast nating paulan, simula ngayon hanggang bukas. So makikita natin, heavy to intense nandito sa may bandang Cagayan, including the Babuyan Island. Moderate to heavy naman, yung areas na naka-highlight ng yellow, Batanes, Isabela at Aurora. Simula po ngayong araw yan hanggang bukas. Samantala, bukas naman ng hapon hanggang sa darating na Biyernes na hapon,
Meron tayong intense to torrential rain sa mga lugar na naka-highlight ng pula or red. More than 200 millimeters of rain po ang inaasang paulan dito nga sa Cagayan at Apayao. Samantala, heavy to intense rain sa Ilocos Norte, sa may bandang Batanes at Abra, at light to moderate or moderate to heavy naman sa lalawigan ng Isabela, Ilocos Sur, dito sa Kalinga, sa Pangasinan at sa Mountain Province. So yung mga lugar na binanggit natin ay makakaranas ng mga paulan. Ito po, hinighlight na po natin sa mapa para mas madali po nilang ma-visualize. Samantala, sa darating naman na Biyernes ng hapon hanggang Sabado ng hapon, intense to torrential rains, more than 200 millimeters of rains po dito sa Cagayan, Apayao, Ilocos Norte. Sa Cagayan, kasama po itong Babuyan Group, no? Heavy to intense rains naman sa Ilocos Sur, Abra at sa Batanes area. Samantala, light to moderate or moderate to heavy rains naman sa Kalinga, La Union, Pangasinan, Benguet at Mountain Province. So, over the next 2 to 3 days, habang papalapit ang bagyong si Marce sa Northern Luzon area, or gaya ng pinakita natin sa forecast track, posibleng sa Thursday, yung critical, moving over the Luzon Strait or may make landfall over any of the Babuyan Island or the northeastern part of Cagayan, inaasahan natin yung mas maraming paulan. So ngayon pa lamang po, inaabisuhan na po natin yung mga pag-ulan na pinorcast natin ng hanggang 3 araw ay posibleng magdulot nga ng mga pagbaha, posibleng magdulot ng mga pagguho ng lupa. Bukod pa dyan yung malalakas na hangin na pwedeng makasira ng mga iba't ibang struktura, makapagpatumba ng mga ilang uri ng pananim at ganun din yung mga poste ng kuryente. So, habang ngayon pa lang, inaabisuhan na natin lahat, habang papalapit at during the kasagsagan ng pagtawid or pagkilos ng bagyong si Marcy di sa Northern Luzon area, as much as possible, handa na po tayo dahil ilang araw na rin po tayo nagbibigay ng babala, no? As much as possible, kompleto na yung supplies natin at least for the next 2 to 3 days at iwasan na po nating lumabas, patuloy na mag-monitor sa update ng pag-asa at patuloy ang pakikipag-ugnayan sa ating local government at saka DRR officials para sa continuous disaster preparedness and mitigation measures. Samantala, ano naman yung magiging lagay ng pag-alon ng mga karagatan? Yung mga bahaging karagatan nito ng Batanes, yung Cagayan, kasamang Babuyan Island, Isabela, Ilocos Provinces, La Union, Pangasinan at Aurora, ay inaasahan po natin makakaranas ng maalon hanggang sa napakaalong mga karagatan. Hanggat maaari, huwag na pumalaot ang anumang uri ng sakyang pandagat dyan sa mga areas na naka-highlight ng red, hanggat hindi pa po nakakalagpas ang bagyong si Marce sa Northern Luzon area. Samantala, nandyan rin yung banta ng storm surge o yung matataas na alon maaaring humampas sa mga coastal areas habang papalapit ang bagyong si Marce, no? So makikita natin dito, naka-highlight yung mga areas o yung mga coastal areas dito sa Isabela, sa Cagayan, Babuyan Island, ilang bahagi ng Batanes, at maging dito sa Ilocos Provinces, ay posibleng makaranas ng matataas na pag-alon na dulot nga ng paparating na bagyo sa mga susunod na araw. As much as possible, yung mga coastal communities natin, iwasan or lumikas sa mga mas matataas na lugar o sa mga designated evacuation centers. Lahat po ng maritime activities, i-cancel po muna natin for the next 2 to 3 days at maging handa at alerto pa rin at mag-monitor pa rin sa mga susunod na updates ng pag-asa hinggil nga sa mga bagay or peligro na dala ng bagyong si Marce. So, yung storm surge warning natin dito sa may bandang Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Isabela, yan po ang latest na nilalaman ng ating storm surge warning. At gaya nga po na nabanggit natin, every 3 hours, magbibigay po tayo ng update regarding sa bagyong si Marce, yung mga forecast na paulan up to the next 2 to 3 days, yung mga forecast na storm surges sa ilang coastal areas sa Northern Luzon, at ang susunod po nating tropical cyclone bulletin ay papalabas po mamayang 2:00 ng hapon. Kasama po ang magat na makaka-receive po ng mga paulan, dulot po nitong pagdating or passage po ni Typhoon Marce.
Okay, so ito po, no, kanina po, nasabi ko na po, no, meron pong nag-conduct po ng spilling operation si Ambuklao and Bingat during the passage of Tropical Cyclone Leon. So ito po ay nag-end nung November 3. Similarly with Bingat Dam, nag-end po siya nung November 3. And also San Roque nung October po, 26 ng 2024. Dito po. And with Typhoon Marce, ito rin po, nagkaroon sila, ngayon po, no, nagkaroon po sila ng pagbukas ng gate with one gate opening at 0.3 meters for both dams. So ano po magiging impact niyan? Dito po sa binabantayan naman po nating San Roque. With this current elevation and this 1.67 meters away from its normal high water level, so with this current situation, magre-require na lamang po siya ng 30 millimeters na pag-ulan to reach the 280 meters na normal high water or spilling elevation. So closely monitoring tayo, Magat Dam at saka ito pong San Roque Dam. And dahil po meron pong ganyan, ano, meron pong pagbukas ng Ambuklao and Binga, so meron po tayong nakataas na hydrological situationer for Agno River. So baka tanungin po ninyo bakit Agno River, ano? Kung titignan po kasi natin, ito po yung pinaka-upstream ng Agno River Basin, ito pong Ambuklao, Binga, San Roque, which is already in Pangasinan. So lahat po ng tubig na yan ay babagsak po sa Agno River. Actually, ito po yung buong simula nung upstream po ng Agno River Basin. So meron po tayong hydrological situationer for that because of that spilling operation po ng Ambuklao Binga. So lahat po nito, itong information na to ay makikita nyo po. Ito po, nilagay ko na dito yung clickable na link para po ma-direct kayo dito po sa hydrological situationer na to, which contains, kung meron pong pagbubukas ng mga dams, ito po yung mga barangay na pwede pong maapektuhan. For Ambuklao Dam, meron pong maaapektuhan. Ang unang maaapektuhan ay yung Barangay Ambuklao, which is in Bocod, Benguet. And for Binga, yung barangays Dalupirip at saka Tinongdan, ito po ay nasa Itogo na po siya. Both are in the province of Benguet. So kung pwede po, kahit po tingin natin ay maliit lamang po yung pinapakawalan po ng mga dams po na ito, ay kung pwede po ay iwasan muna yung mga activities natin for dito po sa mga kailugan po na to. And we also would like to emphasize na hindi lamang po ito yung magiging source ng pagtaas po ng ating pong mga kailugan, particularly dito po sa San Roque, kasi nabanggit po ng ating meteorologist na meron po tayong mga heavy to intense rainfall na inaasahan po na babagsak po within this watershed. So, within this ilog ay inaasahan din po natin yung mga paulan aside from this pinapakawalang tubig po ng dams po, yung Ambuklao and Binga Dam. So, ito po, no, if you click this link, ito po yung makikita nyo. Meron po kayong makikita nito. So, ayan po nakalagay, naka-flood watch po tayo. And ito po yan. Hinighlight ko lang po ng mas malaki para po ma-visualize nyo ano po ba yung nakalagay dyan. Ano? So, ito po yung makikita nyo. So, if you click that flood watch, so you will be directed to this hydrological situationer. Okay, so ito naman po for Pantabangan at 209.15. So mangangailangan po siya, single event na pag-ulan. So mangangailangan po siya ng at least 170 millimeters na pag-ulan to reach the spilling elevation of 221 meters. So ang layo po niya is almost 12 meters, 11.85 meters away from its 221 meter na normal high water. And for Angat Dam, so nasa 202.43 kaninang alas 8, so it will require at least 350 millimeters na single na pag-ulan po na kung kaya pong ibigay ni Marce. So ito po ang kailangan niya. So meron po siyang layo na 7.57 meters from the 210 meters na normal high water level. Okay? So ito po, no, dahil ina-expect po natin na nandun po sa Northern Luzon yung passage po ni Typhoon Marce. So meron po tayong ang Cagayan River Basin Flood Forecasting and Warning Center natin ay nag-issue po nitong flood advisory
Although dito po naka-highlight na mababa pa po yung atin pong mga elevation po dito sa mga forecasting points natin, no? Still below the alert level. Pero dahil meron po tayong inaasahan, so ito po I will signify awareness po na meron po tayong inaasahan for the next 2 to 3 days na malalakas po ng pag-ulan within this river basin. Kaya po ito, naka-up po yung ating flood advisory for Cagayan River. So similarly, makikita nyo po ito sa ating website. So yun po yung clickable link. So pag nakita nyo po ito, naka-flood watch po yan. So ito po yun, if you click that, so you will be directed to this flood advisory. So whatever issuances po, if you click this one, kung maging ma-up po ito for flood bulletin, so dyan po kayo i-direct nitong link po na ito. And dahil nga po ito ay affected na, meron po tayo mga general flood advisories. These areas ay meron po tayo yung tinatawag nating mga principal river basins, yung pong mga maliliit na ilog outside the major river basins that we have. So meron po tayong mga general flood advisories for CAR, for Region 2, and for Region 1 dahil ito po yung expected na makaka-receive po ng malalakas na paulan. And we also have for these areas din ay naka-up din po yung atin pong mga flood advisories, particularly in Region 3 dahil meron pong mga paulan din within this area sa eastern side. And within these regions naman po ay meron po tayong mga na-issue din na mga advisories, flood advisories for the LGUs to take precautionary measures. Kasi kung mapapansin po natin, dalawa po yung bagyo na dumaan po sa Philippine Area of Responsibility, which makes yung mga areas po na ito na medyo saturated pa kahit papano. Kaya po, naglagay po tayo ng mga flood advisories dyan for precautionary measures po ng atin pong mga LGUs. So kung meron pong mga severe thunderstorm that could overwhelm itong mga maliliit na ilog within this region, ay meron po tayong flood advisory na to, which you could see, lahat po ng details nito ay nandito po sa mga clickable links na ito. Nanilagay ko na po dito para dyan po kayo, mag-click kayo dyan at i-direct po kayo dito sa mga advisories that were issued for each regions that are highlighted here. And with that, maraming pong salamat sa pakikinig niyo. Thank you so much, Ms. Rosalie Pagulayan, ang ating officer in charge ng Hydromet Division para sa ating mga hydrological updates. Ayan. So dumako na po tayo sa ating ikalawang bahagi ng ating pulong balitaan. Pero bago po yan, allow me to acknowledge yung ating mga key officials who are joining us right now in this press conference headed, of course, by our Administrator, Dr. Nathaniel Servando. We also have our officer in charge of the Office of the Deputy Administrator for Operations and Services, Engineer Juanito Galang. We also have the OIC of the Weather Division, Engineer Christopher Perez, and Ms. Rosalie Pagulayan, the officer in charge of Hydrometeorology Division. And of course, yung ating mga kasamahan sa field offices ng DOST Pagasa from North Luzon, from NCR, gayon din sa South Luzon, and Visayas and Mindanao who are joining us online via the FB live platform po, no? And of course, yung ating mga kaibigan sa pamahayag who are joining us physically dito sa ating Weather and Flood Forecasting Center, si Arya Rojas and the rest of the team from ABS-CBN. We also have Noy Norcoso from Inquirer.net and the rest of the team, of course. We also have Christian Manyo and the rest of the team from GMA Superadio DCBB. We also have Val Gonzalez from DZRH and the rest of the team. Of course, we also have Sir Rambo Labay from DZXL. And of course, yung ating mga kasamahan from the press, no? Our friends from Malaya, from Business Mirror, from Manila Times, Daily Tribune, okay? And of course, yung ating mga iba pang mga media outlets who are joining us online via the simulcast ng ating pulong balitaan sa FB page ng DOST Pagasa and sa ating official YouTube account. Ayan. So, perhaps the floor is now open
for the questions or queries that you may have para sa ilang mga paglilinaw. Sige, pwede na po nating gamitin yung microphone sa gitna para tayo madinig. Sige pa. Mauna na po ako. Good afternoon. Natanong na po nung Monday, kaya lang po, just to reiterate siguro po, no, mako-contain lang po ba yung hazards ng bagyo dyan sa Northern Luzon? Or pati ba yung Central Luzon, Metro Manila, Southern Luzon, kailangan din po bang may gawing preparations para sa bagyong Marce? So far, ang inaasahan po kasi nating direktang maapekto ng bagyo ay yung Northern Luzon area. Ngayon, kung makita po natin dito sa ating forecast track, no, nabanggit natin kung magkakaroon ng bagyang pagbabago, titingnan natin yung pinakang center track na movement. Kung bahagya pang sumubsob, patimog kanluran, then posible pa rin mabago yung mga warning signal sa ilang bahagi nga ng, o pwedeng ma-include yung ilang bahagi ng Central Luzon. That is why 3-hourly na po yung updating natin para just in case na magkaroon ng pagbabago sa pagkilos, ay agad-agad tayo makapagbibigay ng update sa ating mga kababayan at sa ating mga partner agencies in terms of disaster preparedness and mitigation. Pero so far, sa ngayon po, base sa datos na nakalap natin at sa forecast natin, generally talagang kailangan maghanda ang Northern Luzon area for Typhoon Marce. Dagdag ko lang, bagamat ang focus or ang directly affected ng bagyong Marce ay Northern Luzon, sinasabi na ni Chris. But of course, we expect some thunderstorm activity, mga pag-ulan, panandalian, lalong-lalo na sa hapon at gabi, no? Maging dito sa Metro Manila. Kaya naka-monitor pa rin, maging ang aming Regional Services Division dito sa NCR. Kapag may nakikitang mga thunderstorm activity, ang Pag-asa DOST ay kagad naman nagbibigay ng kakibat na warning information. Thank you. Thank you very much. Baka may katanungan pa po. Sir Rambo Labay, doon sa usapin namang ng ulan, wala bang pagbabago? Ganon pa rin kadami yung buhos ng ulan nitong si Marcy? At sa tingin nyo ba, mayroon pa bang pagbabago yung track? Maaari pa bang magbago itong track ni Marcy? Balikan po natin yung slide para mas ma-visualize ng mga kasama natin. So far, for the next 2 to 3 days, ipapakita po natin yung pattern ng paulan. So ito yung ngayon hanggang bukas ng hapon, and then bukas ng hapon hanggang sa dating na Biyernes, and then sa Biyernes ng hapon hanggang sa dating na Sabado ng hapon. Kung mapapansin po natin, talagang nakararaming bahagi ng Northern Luzon ang inaasang posibleng makaranas ng mga pag-ulan for the next 2 to 3 days. Kaya pinaghahanda po natin yung mga kababayan natin for the possible impacts ng heavy rains at kasama na rin dyan pati yung sa strong winds. Kung mapapansin natin, may color-coded din po tayo para mas madaling ma-visualize kung ano yung inasa nating napakaraming ulan ang pwedeng maranasan sa ilang lugar. For example, dito sa ngayong araw hanggang bukas, heavy to intense itong bahaging ito ng Cagayan. Ngayon, kung ililipat natin sa forecast simula bukas naman ng hapon hanggang Biyernes ng hapon, yung intense to torrential, bukod sa Apayao, andun pa rin yung lugar ng Cagayan. And then kung titingnan pa rin natin yung forecast naman, Friday ng hapon hanggang Saturday ng hapon, nandun pa rin po yung Cagayan, nandun pa rin yung Apayao, at nadagdag na Ilocos Norte. So, hopefully ito pong ating weather advisory with regards sa rainfall associated with the Typhoon Marce ay magamit ng gusto ng ating mga kababayan, ng ating mga partner agencies, maging ng mga ating mga LGUs at local DR officials in terms of paghahanda para sa mga possible impacts ng malalakas na pagulan sa mga nabanggit nating lalawigan. At hindi lamang itong nakapula, no? Pati yung mga iba pang lugar na posibleng makaranas po ng moderate to heavy at saka heavy to intense. Kasi yung pula kanina, intense to torrential rains po ito. So, meron ding matinding epekto ang heavy to intense at saka moderate to heavy rains. That is why, dito po sa ating weather advisory, regarding the rainfall ng bagyong si Marce, ay 3 pong range ng rainfall ang binibigyan natin ng diin. Yung moderate to heavy, yung dilaw, 50 to 100, heavy to intense, 100 to 200 millimeters, and then itong ang pula, intense to torrential, greater than 200 millimeters. Pero regardless of the amount, ulitin po natin yung ating panawagan,
na maging handa. Lahat po ng lugar na may warning signal, nasa pula man kayong area, orange or dilaw over the next 2 to 3 days, dapat handa po tayo sa worst case scenario in terms of malakas na pagulan, epekto ng malakas na pagulan, at malalakas na hangin sa inyong lugar. Napakaganda po yun, Sir. No? At bukod doon sa mga nabanggit nyo, base doon sa mga description nyo, ano naman ang rekomendasyon nyo sa mga LGU para ma-disseminate naman nila sa kanilang mga constituent? Of course, we are more than ever naging closer ang aming coordination with the Office of Civil Defense dahil through the Pre-Disaster Risk Assessment, PIDRA, these meetings are attended by the regional officers at kasama doon sa mga local DRRM offices. Nag-attend sila sa meeting. So isa sa mga pamamaraan ito kung paano maiabot ang warning information galing sa Pag-asa. But of course, we are utilizing all forms of communication, digital platform, social media, lahat ng mga information. Ina-update namin more frequently na every 3 hours para maging mas informed ang ating mga kababayan. Lalong-lalo na yung namumuno sa kahandaan at pag-respond sa hinaharap nating banta nitong Bagyong Marce. If I may add din siguro, meron tayong ginagawang cross-posting. Ibig sabihin, kapag na-post na natin dito sa Pag-asa, may cross-posting tayong ginagawa sa DILG. So, pag-post natin, directly, agad na-access na rin yung mga impormasyon at naikakalat na rin sa mga DILG regional offices. So, mas mabilis po ang pagpasa natin ng mga impormasyon ngayon. Kaya ko na itanong to, sir, kasi kawawa naman ang Pag-asa. Lagi na lang nasisisi yung when it comes to dissemination. But then, binibigay nyo na yung trabaho nyo na disseminate nyo na, kayo pa rin nasisisi. Kaya nga tinatanong ko kung sapat na ba ito, yung information dito sa isa nasagawan yung press conference para base doon sa ibinibigay nyong description, ang mga LGU naman ang gagawa ng kaukulang hakbang kung anong nararapat. Well, sa part po ng Pag-asa, mas lalo pa namin pong ini-improve yung mga warnings at mga information para lalong mas madaling maintindi. So, lahat po, ini-improve pa rin po namin hanggang sa ngayon. When it comes to improvement, sir, sa tingin nyo ba yung mga equipment na nasa atin kasalukuyan, kailangan pa ba natin magdagdag? Kailangan pa ba natin humingi para at least kahit papano, lalo pang magiging high-tech at sinasabing reliable tayo at kahit papano, hindi naman tayo mapupulaan ng ilang mga kababayan natin? Yeah, sa paggamit ng technology, particularly in monitoring tropical cyclones na pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. Right now we have may mga facilities naman kami, but kaakibat noon ang mahalaga din yung communication aspect, yung messaging system. Nakikita nyo, naging color-coded na yung rainfall advisory. Isa lamang ito sa pamamaraan upang madaling maintindihan at hopefully actionable ang information. But of course, continuous namin ipag-improve po ito. And then, balikan ko lang ang kanina sa tinanong na rainfall. Although naka-highlight ang mga intense to torrential rainfall sa isang lugar, but and then heavy to intense, tingnan din natin ang mga pag-uulan sa mga nakaraang araw o linggo, no? Dahil saturated na ang kalupaan, ang mga lugar na inulan before, baka kahit moderate lang or heavy ang rainfall, baka mag-trigger ng pagbaha at landslide lalo. So paalala lang po sa ating mga kababayan. Thank you very much, Dr. Nats. Baka may mga katanungan po ang ating mga kasamaan sa media. Kung wala po ay siguro pasadahan natin yung ilan sa mga katanungan na isinend ng ating mga stakeholders, particularly dito sa ating live streaming sa FB page ng DOST Pag-asa. From Vincent de Guzman Chua, tama po ba na may 2 LPA pa na binabantayan ang Pag-asa?
Sir Chris, perhaps you can give some insight. Or Sir Jun. Hello, magandang umaga. Sa ngayon po, merong isa na mas malapit dito sa ating Philippine Area of Responsibility ang ating minomonitor sa ngayon. At yung isang sinasabi, mas malayo pa. Nakatuon tayo ngayon dito sa Bagyong Marce. Siyempre, tinitingnan din natin yung posibleng maging kasunod nito. Thank you, Sir Jun. Ito, may isang tanong din regarding the LPA, no? Last week, isa yung binabantayan, which is naging si Marce. So, wala pa naman atang bulletin ng Pag-asa if may existing pang LPA. So wala pa po, no, Sir Sama? Wala pa naman po, pero patuloy tayong magmo-monitor nga sa paligid. Right now, focus talaga natin si Marce dahil ito immediately makaka-apekto sa ating bansa. Critical ang araw bukas at sa Friday dahil nga sinasa nating pagtawid dito sa may bandang extreme northern Luzon area. At kung magkakaroon man ng pagbabago sa Pacific, any development ng weather system other than Marce sa Pacific, ay asahan po natin magbibigay agad tayo ng update sa pamamagitan po nating website, forecast product, at maging sa ating social media platforms. Thank you, sir. Another question from Wilhelm Malones. Meron bang high pressure weather system na north of Marce Tract? So, Sir Chris. Yeah, sa ngayon po, ang Marce ay halos patungo na dito sa may bandang tinatawag nating call area sa northwest at saka northeast ng Bagyo. Kaya medyo nagiging mabagal ang pagkilos. At sa mga susunod na araw, magiging mas dominant yung ridge ng high pressure sa northwestern part nito. At isang nakikita nating dahilan kung kaya't posibleng magtuloy-tuloy na patungo sa West Philippine Sea itong bagyo after traversing the Luzon Strait or the extreme northern Luzon area. Thank you po once again, Sir Chris. Okay, si Sir Ariel from ABS-CBN. Good afternoon po. Susukan ko lang po yung tanong kanina, no? Kasi pinakita nyo, Sir Chris, kanina yung forecast na dami ng ulan sa Northern Luzon in the next 3 days. Ngayon po, nabanggit yung tungkol sa technology and equipment. So may 4 pong radar ngayon sa Luzon, di ba? Northern Luzon, Baguio, Baler, Apari, tsaka Batanes. So, ilan po ba doon yung gumagana? Kasi di ba kung may forecast kayo ng ganyang karami ng ulan, gagamit po ng radar sana bilang mata para sa pag-issue ng inyong mga heavy rainfall warning. So lahat po ba yun ay gumagana para may pang-gauge ba kung gaano karami binabagsak na ulan para sa paglalabas ninyo ng heavy rainfall warning? Well, ang BASCO is currently for replacement. Although kapag ang bagyo naman dyan, we have, nandyan sa area, we have collaboration with the Central Weather Association. We can access their radar south, no? And then, ang Baler, I think, is working. And Apari, ang Apari kasi ito yung funded ng Japan out of grant and aid. It has ang edad niya nito more than 10 years na or 15 years na ginagamit natin. Continuous yun na gumagana. So, under repair siya actually. But of course, kapag typhoon kasi, pag locate ng sentro, ang satellite imagery, malaking bagay. Dahil every 15 minutes we can get access to that So ito ay we combined naman with other information like on the ground yung mga reports from the ating mga different field stations kino-consider in the analysis of itong behavior ng bagyo. In addition, siguro meron mga, in the absence of radar image, may mga satellite products din na ginagamit natin pang-estimate ng ating mga rainfall. So, nakakatulong yun. So, ngayon, meron tayong 2 satellite na ginagamit, yung Himawari at yung GK2A na galing sa South Korea. Thank you.
para lang po sa kaalaman din ng ating pong mga tagapakinig, meron po tayong bagong install na X-band radars. Nandito po siya sa area ng Isabela that could monitor yun pong upstream ng Cagayan. Cagayan River Basin is napakalaki po niya. So ito po yung malaking contribution. It's not only the Magat River but yung contribution po nung nasa upstream area ng Cagayan River Basin which emanates from Quirino, Nueva Vizcaya. So yan po, no, malaking bahagi po yan, almost 65% po ng water na going through the main Cagayan River or doon sa pinaka-downstream most area ay dyan po nanggagaling. So we have one X-band radar there na nakakatulong po sa sa operational services natin for flood forecasting. And at the same time, working na rin po yung atin pong X-band radar na nailagay po dito po sa area ng Cuyapo so that could monitor ito pong nasa upstream naman ng Agno River Basin. So yun po, so working na po yun. So nakakatulong po ito para po sa atin pong flood operational activities. Thank you very much. Yan, balikan lang po natin yung ilan sa mga katanungan sa ating FB page, sa ating live stream through Facebook, no? From Aubrey Bagalay Borromeo, posible po kayang bumiyahe pa from Isabela to Manila tomorrow? Hindi lang nabanggit yung kung ano yung mode of transport, kung air ba or land, no? But yun po, yung pagbiyahe daw po from Isabela to Manila tomorrow, is it okay pa? Siguro kung sa by air, negative na, hindi na natin na-advise. By land siguro, hindi na rin natin na-advise na magbiyahe siya. Ipagpaliban na lang natin. Palampasin na lang natin yung pagdaan ng bagyong Marce para sa safety. But of course, ang masasuggest ko siguro, makipag-coordinate sa airline company at bus company. Of course, sila din ay nakikipag-ugnayan din sa, hindi lamang sa amin, but other sources of information. Okay po, thank you so much sa mga katugunan. Ayan, sa ilang mga katanungan pa po, siguro handful na lang, no, due to the interest of time. No? From Angel Malaluan, good afternoon, Dos Pagasa. Magkakasignal ba ang Central Luzon, especially Pampanga? Yun po yung katanungan. Well, sa ngayon po, kung mapapansin natin dito sa ating areas with warning signal, ang pinakang mayroon lang sa mga oras na to sa Central Luzon ay northern portion lang ng Aurora ang may warning signal number 1. Pero gaya nga po na nabanggit natin, kung magkakaroon ng pagbabago sa pagkilos, posibleng may mga ilang bahagi pa ng Central Zone. So something to do with the sea surface temperature po siguro. Yes, ang pagtaas ng sea surface temperature isa sa mga dahilan bakit lumalakas ang isang bagyo or intensifying or ito ay may dala na malalakas na mga pag-ulan. Lalong-lalo na kapag ang bagyo ay nasa karagatan pa. So actually technically ang sea surface temperature is one of the reasons bakit lalo pang lumalakas ang mga bagyo. So with of course with climate change, no, in-expect natin na ang ocean surface ay tataas. The reason na nababasa natin na ang mga bagyo ay in-expect natin na maging more intense at destructive dahil sa mga malalakas na mga pag-ulan. Thank you, Doc Nats. Siguro ito na yung huli, no? Para sa ating press conference from Lani Bacus Calcis. Paano nyo po na-forecast yung galaw ng isang bagyo? More on equipment po ba or more on human decision? So it's an interesting question, sir, from Rani Calcis. Hello, magandang tanghali. Actually, it's a combination of both, yung equipment at saka yung mga datos na ginagamit natin.
lahat po yung ginagamit natin. Hindi lang yung observation dito sa Pilipinas, pati observation ng ibang bansa, ginagamit po lahat natin yon sa pag-analyze kung ano yung magiging intensity, ano yung magiging movement ng bagyo. So lahat po yon, equipment, data, ginagamit po natin. Idagdag ko lang yung mga computer-based models, malaking tulong din po para ang mahalaga dito yung hindi lang monitoring but yung forecasting, no, days in advance. Ang mga computer models ngayon ay isa sa mga mahalagang tools. Ang Pag-asa ay may sariling o nagraran ng sariling computer models na ginagamit din namin. Hindi lamang sa forecast ng track, but maging ang pag-estimate ng rainfall, forecast ng rainfall. Thank you so much, Sir June and Dr. Nats. And siguro sa ngayon ay yun na po muna ang ating mga questions. By the way, ang ating Pag-asa website is a rich source of information. You can check it out, no, para sa mga karagdagang katanungan at paglilinaw sakaling meron pa po kayong gustong itanong. No po? Ayan. So ngayon po ay almost lunchtime na po, no? So possibly we can wrap up our press conference for today, and to formally end our press conference this morning, let us have the closing statement of our officer in charge of the Office of the Deputy Administrator for Operations and Services, Engineer Juanito Galang. Magandang tanghali po sa atin lahat. Muli po, nagpapasalamat kami sa lahat ng umattend dito sa press con sa bagyong si Marce. So, sa ngayon, patuloy na lumalapit ang bagyong Marce dito sa Northern Luzon. Ni-emphasize po natin yung kahalagahan ng paghahanda. So, lahat po tayo may papel sa paghahanda dito sa bagyong Marce. Yung mga malilit na pwede natin gawin, malaki po ang, pag pinagsama-sama yan, malaki po ang impact sa paghahanda. So, hindi lamang po, inuulit ko, hindi lamang po ito tungkulin ng gobyerno ang paghahanda. So, sama-sama po tayo sa paghahanda dito sa bagyong si Marce. And then ang pangunahing layunin po namin ay yung number one priority po namin talaga ay inyong kaligtasan. Kaya nagbibigay kami ng mga up-to-date information na magagamit para sa mga angkop at mga tamang desisyon. Muli, maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat. Thank you very much, Engineer Galang, our officer in charge of the Office of the Deputy Administrator for Operations and Services. And that formally concludes our press conference this morning, ngayon pong ika-6 ng Nobyembre 2024. So muli po, sa ngalan ng aming mga kasamahan, Okay, maraming salamat po DOST Pag-asa sa inyong press conference. So mga kaibigan, nagatid po sa atin yan sa oras na alas 6:20 po ng gabi, Philippine Standard Time. At syempre tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programang Tropa, syempre dito lang sa Millennial Online TV, News and Updates. So yan po, malinaw, no, mga katropa, yung pong bagyong Marce ay nasa may parting north, no? Ayan, yung Cagayan, Ilocos Norte, no, etc., Sabela. So, ganun pa man, hindi naman komunahan doon ng bagyo, hindi na ho tayo apektado rito sa Metro Manila. Kaya po yung ating mga kababayan na apektado po at tinamaan ng bagyo, ingat-ingat po at makinig po tayo sa advice ng ating mga LGU kung ano ang dapat natin gawin. Kung dapat lumikas, abay, lumikas po tayo. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo sa ating programa at syempre po, at huwag na natin patagalin, at isunod na natin yung pong ginawang pagdinig ng House of Representatives dyan po sa issue ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So mga kaibigan, narito po. House leaders, esteemed members of the press, and everyone who are here in our press conference. Before we begin, I'm honored to introduce our honorable House leaders from Quadcom.
Santa Rosa City Representative Dan Fernandez, Chairman of the House Committee on Public Order. Ako wala akong opening remarks. Good morning po. Magandang umaga po sa atin lahat. Pasensya na po kayo at late po si Chairman Abante. Meron po to sign an affidavit in exchange for a promotion. Let me be clear, no? This accusation is absolutely false. I vehemently deny any of this. I have been in public service for over 3 decades. My track record speaks for itself. I've stood for what is right, what is truthful, since I was first elected into public office in 1992. This allegation distracts us from the real and more pressing issue. Former President Rodrigo Duterte himself took responsibility for the shortcomings of his administration's war on drugs. Shortcomings that led to the death of thousands of innocent men, women, and children. In speaking directly about the extrajudicial killings perpetrated during the war on drugs, President Duterte admitted under oath that he alone takes full legal responsibility for the actions of his subordinates who were acting under his orders. In other words, the former president has acknowledged his role in the thousands of deaths that took place under his watch. He also echoed the Tinanlaban narrative that was persistently used by police officers to justify deaths during supposed police operations. This admission is significant as it highlights that cases are now ripe for filing against those responsible for the extrajudicial killings during the drug war. Duterte has committed to take responsibility and face the consequences of this act as mandated by our laws. It is now up to the proper authorities to consider this statement carefully and ascertain the criminal liability of the responsible individuals, whether under the concept of command responsibility or conspiracy. These cases could include crimes against humanity, as penalized under Republic Act No. 9851, the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, genocide, and other crimes against humanity. That's the title of the Republic Act. And other criminal laws, not to mention the potential jurisdiction of the ICC. Section 10 of RA 9851 establishes the principle of command responsibility, which holds superiors liable for crimes committed by their subordinates if they had knowledge of the crimes and failed to take necessary actions to prevent or repress them. The killings order under former President Duterte's so-called war on drugs meet all the elements of willful killing as a crime against humanity under Section 6 of RA 9851. The facts are clear. Medyo mahaba ito, First, willful killings affected thousands of civilians, with the International Criminal Court estimating between 12,000 and 30,000 deaths between July 2016 and March 2019 alone. Second, the victims were primarily civilians, suspected by police authorities to be involved in drug-related activities. Third, these killings occurred in a widespread, systematic attack across various cities, municipalities, and provinces throughout the Philippines. Fourth, these killings were executed under a state or organizational policy, namely the anti-drug campaign of former President Duterte, which included a national system of rewards within the police hierarchy. Duterte's admission in the Senate hearing, made spontaneously and as an admission against interest, is binding upon him. This must be recognized as evidence for all present and future cases relating
to the war on drugs. What we witnessed during the former president's testimony was a shocking normalization of brutality, a normalization of death, and a disregard for due process that has infected our legal institutions. Duterte's nonchalant attitude towards life itself lies at the root of the thousands of deaths during his term. His casual language, his swearing in formal proceedings, mirrors the erosion of his standards in his administration, where the value of life itself was cast aside. Nakakalungkot na hindi nare-realize ni PRRD ang consequences ng mga sinasabi niya. Carelessly worded statements posted on Facebook by a normal citizen are called rants. Carelessly worded statements spoken by a president are called policy. And his coarse language, his casual swearing even in formal settings, which we saw again and again yesterday in the Senate, mirrors this erosion of his standards. What we witnessed during his time in office was not just a disregard for societal norms and the standards of the office he once held. It was a disregard for human life. It was a dismissal of the processes and safeguards designed to protect the life and liberty of our kababayan. Kita ninyo, naging katanggap-tanggap ang pagmumura, ang pagpatay, naging katanggap-tanggap, pinapalakpakan siya. Are these the values we want to pass on to our children? The recent Senate hearing also laid bare another troubling truth. It is nearly impossible to hold a fair and objective inquiry when those who should be testifying are instead influencing the very proceedings. When resource persons are faced with figures like Senator Bato de la Rosa, there is no level playing field. The environment is one of intimidation, designed to silence or steer the narrative. Any witness who dares to speak out is at risk of being bullied or dismissed. Oo, may right si Senator Bato and even Senator Go to defend themselves. That is their right. A right denied to the thousands who could not defend themselves. Senator Bato, ay kung talagang sila ay matatapang, kung naniniwala kayo na wala kayong kasalanan, then show some real delicadeza and appear to our hearings where your statements can be challenged and cross-examined. Mga kababayan, yesterday we also saw how the former president was given a platform to rewrite history, to gaslight the nation by justifying acts that led to the thousands of deaths. This was not a hearing in the service of truth. It was a forum for denial, for him to rationalize the indefensible. Psalms 9:9-10 reminds us, and I quote, "The Lord also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble. And they that know thy name will put their trust in thee, for thou, Lord, hast not forsaken them that seek thee." End of quote. The voices of the oppressed cry out for justice. And we stand here knowing that the Lord is on the side of those who seek righteousness and truth. We will not be swayed by these tactics, nor will we be deterred from seeking accountability. We are committed to ensuring that the victims of the war on drugs receive justice. The former president may attempt to dodge responsibility, but we will work tirelessly to hold him accountable for the lives lost, the families shattered, and the trust broken under his administration. Maraming salamat po. Thank you, Chairman Abante and Fernandez. Kicking off today's first question, we'd like to recognize Merales Moras from PTV4. Hi, good morning po, Chair Abante, Chair Fernandez. Sir, I understand may mga statement na rin po tayo kahapon denying the statements of Grijaldo. Pero just to be clear, para mas maipaliwanag lang po sa ating mga kababayan. So, may nangyari nga po bang private meeting
about dun sa statement nga with Grijaldo? And ano po kaya yung reason, kung meron man, na bakit siya kailangang ipatawag in private? Si Grijaldo po. Dahil mahaba yung sinabi mo, ako nang sasagot, Chairman Abante. Unang-una talagang there was a incident na talagang pinatawag namin siya. Pero not on our own volition. Because it was Colonel Garma, as what I'm saying sa mga interview sa akin, that asked na kausapin si Colonel Grijaldo. Kasi si Colonel Grijaldo, according to Colonel Garma, is a friend of her. So, sabi namin, tama-tama, andun si Colonel Grijaldo, so tawagin na natin. So, it was at the back of the Quadcom. So, nang kinausap namin siya, sabi ko nga kay Chairman Abante, kausapin natin, kasi nga, kaibigan daw, siya makakapag-confirm ng mga affidavit na ginawa niya doon sa supplemental. So, what we did was, yung lawyer, sinabi namin na pumunta para in the spirit of transparency. Kasi mahirap naman na kami lang. Kasi we always see to it na dapat talagang merong kasama. As a matter of fact, yun din ang sinabi ko sa media that prior to the Quadcom hearing, nagkausap kami ni Colonel Garma. And I asked the permission of the chairman to be with me. And he accompanied me para at least transparent talaga yung usapan. Unfortunately, yung sinasabi niyang coercion and harassment, it never happened. Talagang wala namang coercion na nangyari. And ako, natatandaan ko kasi merong isang tao na naandun sa loob pa eh. Aside from the two witnesses na at the two lawyers ni Garma, si chairman, saka ako, and then somebody, kilala ko sa mukha, hindi ko lang matandaan kung sino na staff yon. So, we were discussing yung I think it was number 17 na sinabi ko, ito, sabi ni Garma, makukonfirm mo daw yung sa reward system. Naku, wala po kaming alam dyan. Wala po akong alam dyan. So, pinoint ko pa yung iba, yung 1999. Tama yung sinasabi niya. Pero yung kinuers namin siya at hinaras namin siya, kasi ang coercion talagang gagamitan mo ng threat eh. Gagamitan mo siya ng force eh. Kung ginamitan natin siya ng force during that time, di ba, there was still a lot of time for him to react eh, no? Unfortunately hindi niya yung ginawa. At the same time, we cannot do that. Alam mo, it's so unethical for the two of us not telling yung sa mga chairman like si Ace, si Chairman Acop, saka si Congressman Paduano about do sa isyong yon, kung pipilitin namin siyang magsalita, and it will be against sa ating procedure na to bet first yung mga magsasalita para at least sigurado tayo. So yun yung tunay na nangyari. But of course, mayroon din ako sinasabi na issue na yung reason kung bakit niya ginawa yon. Well, yun yung aking analysis dun sa pangyayari. Bakit nila ginagawa to against us? Well, unang-una, demolition yun. Pangalawa, it's an attack against me and against you, and most likely they really wanted to discredit the whole of the Quadcom. And it's quite unfair, no, to all of the members of the Quadcom, especially the chairman. What happened nang invite namin with our own volition na to talk to Colonel Grijaldo, because it was asked by Colonel Garma. And sa amin, yun ang nakita kong naging repercussion ng ginawa namin. But of course, in every betting that we are doing, we always see to it that there are people around. Opo, sorry, follow up lang sir dun sa sinabi ngo yung nakikita nyo itong ay demolition. Ano rin po yung masasabi nyo na paulit-ulit sinabi ni former President Duterte na subornation of perjury, at sabi nga niya maghahain pa siya ng kaso against about this against you po sir. Ano pong masasabi niyo ron, at bakit po ba nung meeting wala ring abogado mismo, kasi ang nasabi niyo po ang may abogado si Garma, but po walang abogado si Grijaldo? Kasi betting process pa lamang yun eh. Alam mo, sa Kongreso, kinakausap muna namin, and then kapag nalaman namin na pwede nating i-validate yung mga sinasabi niya, then the lawyers will come out. So, that time, wala namang lawyer na dala si Grijaldo during that time eh. Ang may lawyer doon is si Garma. And that's the reason why we asked na kung pwede yung dalawang lawyer pumunta doon para at least transparent yung usapan. Now, kung nagsabi siya na, yes sir, kinokontrol ko po yan, alam ko po yung reward system, and then, bring your lawyer.
Yun ang ano namin, yun ang sistema ng procedure namin sa betting eh. Kasi otherwise, kung una pala may co-coerce na namin siya. Alam namin, babalikan kami niyan. We're not like that. And you have to remember that we have a lot of evidences already. As a matter of fact, yung ating pong sinasabi natin na corroborative, no? Na-corroborate na eh. Actually, hindi naman kay Colonel Garma nagsimula yan eh. Doon sa 2 PDL na kinorroborate ni Jimmy Portalesa, kinorroborate ni Warden Padilla. Saka lamang dumating si Colonel Garma, saka lang dumating si Commissioner Leonardo. So now, sinasabi ni Garma na ito, meron pang isang kaibigan ako na magko-corroborate doon sa mga sinabi ko. Well, actually, kahit wala siya, hindi nga siya pinag-uusapan namin, kaya nagulat ako nang nandun lang siya, nagsasalita siya against us. Well, script nila yun eh. Bahala sila doon. Well, panindigan niya kung ano magiging repercussion sa kanya dahil nga, we will not take that sitting down. Of course, yung kanyang affidavit na kinores, hinaras, and under oath siya, mabigat yun. And we will do something. And this will be collective. I mean, not me, not him, but the whole of the Quadcom. Because the integrity of the Quadcom is at stake here. And we have done nothing wrong. Sir, sorry, yung sa statement lang po ni former President Duterte about subornation of perjury, ano pong masasabi nyo doon na he even said na magpa-file siya ng case about this? Well, ako, carry on. We will take action on that. Kung magpa-file sila sa amin, then yun ang mga repercussion of the things that we are doing for the Quadcom and for the Filipino people. And if this is the way that we need to act on certain things that happen, then we will confront the issue. Thank you, Mela. Next questions from Tina Panganiban Perez of GMA7. Sir, clarification lang. Sinabi niyo, script nila yon. Kanino po? Kung nag-affidavit siya doon, tapos, well, actually, sa totoo lang, kaya ako nasabing script yan. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, during the time of our investigation, yung kay Colonel Andulan, yung sa issue nung namatay si Cesar Perez, na kung saan si Colonel Andulan, siyang humuli kay Councilor Norbin Tamisin ng Los Baños, Laguna. And I'm very particular of that issue. And then suddenly, yung CCTV lumabas. Nakita natin na wala naman si Norbin Tamisin doon. And sniper yung tumira kay Mayor Cesar Perez. Si Colonel Andulan from Batangas, siyang humuli kay Norbin Tamisin. So, when I was asking the Colonel Andulan about ano yung relationship mo kay Gerald Bato, sinabi niya na na-assign siya doon sa PNPA. At doon sa PNPA, during that time, yung anak ni Gerald Bato was in school, first year as plebo. So, yun ang sinabi ko, yun ang relasyon mo. And then suddenly, yung issue. Binanata na niya ako, and ako, nag-simmer down ako noon. Hindi naman ako masyado sumagot. Sabi ko kasi, hindi naman ako, kasi siya nga yung nag-mention ng babysitter, nagbe-babysit daw yung anak ko, ganon. Pero yung anak niya, hindi niya hayaan mag-babysit. And of course, ako, nasaktan ako doon. Kaya sabi ko, wala akong mini-mention na nagbe-babysit yung anak mo. I don't want to demean the position of the men in uniform. But sa kanya mismo, sabi ko, wag sanang ganon. Tapos hindi na ako masyadong sumagot doon. Sabi ko, pag nagkausap kami ni Gerald Bato, magkakausap kami ng maayos. But unfortunately, ito yung lumabas. Diba? Si Grijaldo lumabas doon, may affidavit, na hindi naman siya yung pinag-uusapan natin dito sa Quadcom. Then suddenly, siya yung naging focal person doon sa kanila. So, I think there is a correlation about this. Sir, clarification po ulit. Are you saying it's a script of Colonel Grijaldo and Senator Bato? Yes, parang yun ang kanilang narration sa mga pangyayari dito. At dinala nila sa Senado si Grijaldo. Sabi nga na isang press sa akin kanina, sino ba yung Grijaldo? Sabi ko, yan yung kaibigan ni Garma na isinama niya dun sa meeting namin, na kung saan nabago na yung narration ni
Colonel Garma nung dumating si Colonel Grijaldo. And that, I think we have to investigate why si Colonel Grijaldo, na dumating sa meeting namin with Chairman Ace Barbers, hindi na niya na-reveal yung katotohanan. And then, yun na nga, doon na nag-boils down yun, imbisigahan na namin si Chairman Garma, si GM Garma. Opo. Sir, sabi po ninyo, the Quadcom will not take this sitting down. May legal action po ba kayong binabalak? And kung meron po, sino po yung kakasuhan nyo and ano pong kaso? So we haven't talked about it yet, no? But ako, sa akin, kami, ni actually, ngayon lang kami nakita ni Chairman Abante. But of course, parang hindi naman tama kung we will take this sitting down, no? We need to ferret out the deeper reason why this happened, that somebody will take his oath doon sa Senado and telling lies against the Quadcom. Hindi naman ako lamang ang tinira dito, but the whole of the committee. And it is incumbent upon the leadership of the Quadcom and the House as well to take action on this. Because I think he is under preventive suspension. If I'm not mistaken, because involved siya dun sa pagkamatay ni Barayuga, he is under preventive suspension. Kung he is under preventive suspension, somehow you can relate that he's doing this because yun na nga, trying to get even with us. So sana wag sa ganun. Wag sa ganun pamamaraan. We are all well, I believe that we are in the democratic way of our government, and okay lang yan. Basta harapin na lang namin yan kung ano mangyayari. And we will talk about it. Opo. Sir, babasahin ko lang po yung patanong ng office, although this was already mentioned kanina by Kong Abante. Ano ang mga gagawin sa mga pinagsasabi ni former President Duterte? Ano ang pwedeng ikaso? Makakatulong ba ito sa ICC? And I will add my own question. Kasi, di ba, dati nag-turn over kayo sa OSG ng documents for civil proceedings. May gagawin din po ba kayong ganong action in relation naman po sa criminal cases na connected po doon sa testimony ni President Duterte sa Senate? Well, nabanggit ko na binanggit ko yung Republic Act number 98551, no? Na entitled noon, The Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Hindi kami magdidemanda I mean, sa amin po, sa Quadcom, sinabi namin po ulit-ulit we just want justice to be done. Bilang chairman ng Committee on Human Rights, we just want justice to be done. Now, naniniwala naman kami sa war on drugs Pinapaniwalaan namin yan Ayaw namin ng drugs sa Pilipinas Ayaw natin manatili ang mga drug laws sa Pilipinas. Pero, was it necessary to kill more than 20,000 people para lang ma-stop yung drugs sa ating bansa? No. Meron siyang tinabi na collateral damage. Collateral damage ba yung napatay na 3-year-old, napatay na 9-year-old? Collateral damage ba si Kian Alejandro? O sinasabi nila, ilan ba ang napatay ng mga drug lords? Ilan ba? Oo, sa data na kinuha namin sa Philippine National Police, wala pang 100 Ilan ang napatay ng mga drug pushers? Drug pushers na mga talagang mahihirap. More than 7,000. Ilan ba napatay ng mga drug users na dapat hindi patayin? Dapat rehabilitate. 440 people. Ngayon, yung ba collateral damage ba yun? Yung ba yung sinasabi ni Senator Bato na shit happens? Yung ba shit happens lang ba yun? Abay, pambira naman buhay ito. Ano ba ibig sabihin ng shit? Baka hindi niya alam ibig sabihin ng shit sa American expression. Mura yun Di ba? Shit happens? Ganun lang ba yun? You see that? So, ibig sabihin, kung walang accountable dito, ano mangyayari? Di ba? Sa amin, nais lang namin ang katotohanan mailabas dito. Oo, para makapagpagawa kami ng mga batas na hindi na maaari mangyari pa ang extra
extrajudicial killings. Nag-file na nga kami ng unang-unang bill tungkol dyan na making extrajudicial killings a heinous crime. Yun na yung aming pinail eh. Oo. Kaya bahala na po yung mga agencies po natin na mag-imbestiga. Dahil kami po, in aid of legislation yan. Sinabi ko na rin po, in aid of prosecution. Bakit po? We're not the one prosecuting. But we are telling the prosecutors, we are telling DOJ, yan na. Naimbestiga na kami. Alam nyo na kung sino may kasalanan. Kayo na ang bahala mag-prosecute. Sapagkat kami, ito lang ang maaari namin gawin. Maganda din doon sa briefly lang ang maganda sa nagiging investigation natin, we na-expedite po natin yung pagpapile ng mga cases ng ating pong executive department. Like for example, tung sa preservation assets na we recommended na ma-preserve yung mga corporations like yung Empire 999, yung mga ganon. Siyam yan. Na ngayon po nag-issue na si Secretary Lucas Bersamin. And we are so happy that all the evidences that we have gathered have been submitted to them for their perusal at nagkaroon po tayo ng positive reaction. Maraming salamat po. Sir, dun sa issue ng criminal cases, gagawin nyo rin yun? Magta-turn over din kayo ng documents? Oh yes, pag hiniling po ng DOJ that we can turn over the documents, we will do it. Anyway, sinabi ko na rin naman na DOJ is always watching the Quadcom. At talagang public naman lahat ang mga dokumentong ito. So, they could be able to get that. Dahil kami naman, we cannot even prosecute O talagang in aid of legislation lamang kami. So, commendatory lang kami. Para sabihin namin sa DOJ, itong lahat ng mga documents, kayo na bahala rito. What are you gonna do about this? Tsaka isang maganda nangyari doon, nagkaroon na para siyang liaison officer dito. And lahat ng ginagawa namin, directly, immediately, are being taken action. Kaya lahat na expedite. Ito talaga ang katotohanan. Ito, para sa malaman po ng taong bayan. Willful killings to affected thousands of civilians. Ang sabi nga po ng ICC, ang estimate ng napatay from 12,000 to 30,000 deaths between July 2016 and March 2019 alone. Sabihin na natin na maraming napatay na mga drug pushers. Sabihin na natin. Kaya sabi ko kanina, ilan ba napatay na drug lords? Ilan ba napatay na drug lords? Okay. Si Kerwin Espinosa, na sinasabi po ng PIDEA na drug lord, nakakawala pa ngayon Okay. Nakakapagtaka, yung former administration, lahat na-dismiss ang kaso ni Kevin Espinosa. Ang tanong ko, bakit? Sinabi ng PIDEA hanggang ngayon, nasa drug list pa ang pangalan ni Kevin bilang drug lord. Ba't pa siya nakakawala? Kung talagang drug lord siya, hulihin na siya. Bakit andun siya nakakawala? Napatay ba? Hindi. Sinong napapatay? Yung mga mahihirap na mga tao na ang sabi po ng iba, kaya kami naging drug pusher, pulis din ang nagbibigay ng drug sa amin. Nakausap ko ang isang tao, ang sabi niya sa akin ganito karamihan po daw ng mga drug pushers, pulis ang nagbibigay ng drugs. So ano pong ibig sabihin nun? Di ba? Na alam natin na sinabi ng ating Pangulo na ako na lang, ako ang responsable. Wag niyong pagbintangan ng mga kapulisan ko. Ba't niya minumura yung mga pulis? Ba't pinabayaan niya? Sino ba nag-utos na patayin? Shoot them dead. Sino ba nagsabi nun? Siyempre na-involved din ang mga kapulisan natin. Yun naman pala ang sabi ng leader natin, commander-in-chief pa natin yan. Titirahin na natin to. May reward pa. So, ang tinatanong ko, ano ang pagkakaiba ng drug pusher na yun lang ang kanyang trabaho? Mahirap na tao ito, na kumikita sa drugs para makakain sila,
Anong pagkakaiba niyan sa pulis na pumapatay din ng drug pusher upang magkaroon ng pera? Anong pagkakaiba? Wala pagkakaiba eh. Thank you. Are you done with your questions, Tina? Okay, Elson Quismorio from Manila Bulletin. You're recognized. Hello po, Kongs. May we get your reaction po dun sa confirmation or admission po ni Pangulong Digong na meron po mga death squad, tapos pinagtuturupan nyo po yung niya po yung mga retired generals na kasama yung mga yan. Just your reaction po. Well, katulad ng sinabi kanina ni Chairman Abante, merong tayong batas, Republic Act 9851. Doon sa 9851 kasi, kinaklaro doon yung defining and yung mga penalizing, yung mga acts against international humanitarian law, genocide, saka yung crimes against humanity. At doon, meron din yung jurisdiction, tapos yung mga local courts natin ang magte-take over, will take cognizance on that. At doon sa mga sinabi ng dating nating Pangulo, admitting, yung kitang-kita naman, klaro naman, di ba? I think, alam mo, hindi ko alam kung, well, alam natin, si Presidente mahilig siya mag-joke. Sometimes hindi na natin alam kung ano yung katotohanan, kung ano yung mga jokes, ano yung tipong pinasasakay lang tayo. But being a former president and a president, I think it is incumbent upon the highest elected official to set the tone of being the top leader of the country. And sa puntong yun, medyo nag-fail tayo. Ngayon, yung mga tinura niya doon, this time, there must be responsible and he must be responsible for it. And accordingly, pag binasa mo yung Section 8 ng Republic Act 9851, lumalabas din yung command responsibility ng mga superior. And him being the superior of the land during his incumbency, he will take responsibility on Section 8 of Republic Act 9851. So, even yung binabanggit ni Chairman Abante about sa 9851, nung binasa ko rin kanina, nakalagay doon sa Section 15 that international laws and other laws will be the source of the courts under the jurisdiction of this country. So, ibig sabihin, pati yung mga Genocide Convention, yung Geneva Convention, and also the Hague Convention, and at yung convention doon sa rights of the children, nakapol under this. Kaya I think we need to use this Republic Act 9851 by the Department of Justice. Naman, kung sagutin ko yan, ako'y nagpapasalamat sa ating former president na at least naging honest siya. Inamin niya kasi tinanong namin si Colonel Patay, wala raw DDS O ngayon, yung dating Pangulo na nagsabi, meron. Nung mayor pa siya, meron. Nung Pangulo na siya, hindi pwedeng sabihin wala na yun Di ba? And that is binding on him. Yung kanyang admission in the Senate hearing. Sa akin po, sinabi ko nga sa aking statement kanina, ito shocking normalization of brutality. Sana po nakita po ng ating mga kababayan ito. Ito ba ang nais natin na maging katulad po tayo ng Mexico? Maging katulad po tayo ng Colombia na sinusuportahan ng taong bayan yung mga drug lords sapagkat So mga kaibigan, sa oras na alas 6:55 po ng gabi Philippine Standard Time, ay pasamantala po ipuputulin muna natin yung pagtutunghay natin ng ginagawang pagdinig ng House of Representatives tungkol po doon sa issue ng drug war noong panahon po ng panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tutuloy po natin sa araw ng bukas sa ating paring Thursday edition ng programang
katropa. Muli po mga katropa, ako po yung naging kasama, naging kajaming, katropa, kagunners, lahat-lahat na. Rosel Lopez, magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Responsable ka bang gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga kagunners? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Now, we are Talakayin! Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin, opinyon, malawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Pinaigting, pinalakas ang bagong News Online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita.